Magandang araw mga boss, malaki na yung nagastos ni customer dito sa sasakyan niya. Bago na yung 4 na shock absorber nito, pati yung support sa makina at transmission bago na rin. Pero yung pinoproblema niyang ingay dito sa harapan ng sasakyan niya, hindi pa rin nawawala. Kaya ang ginawa niya, ibinalik niya dun sa gumawa at ang sumunod na diagnose, yung steering rack assembly naman daw ang kailangang palitan. Na ayon kay customer, 39,000 daw yung halaga ng steering rack assembly. Medyo namahala na si customer at inisip niya paano kung hindi mawala yung sira or yung ingay. Yun lang. Kaya ang ginawa ni customer, pinilit niya akong makontak para ako lang ang mag-check ng sasakyan niya. Hindi ko na naipakita sa video mga boss, pero nung check up ko yung steering rack assembly niya, wala siyang sira. Kaya mag-road test muna kami, baka sakaling tulungan ako ng Diyos, matrace ko yung problema ni customer. Yung mga ganito wala? Wala po. Pino naman po. Ay, yung mga ganyan, yan, yung mga bagsak na ganyan, yan, up, yan, ganyan, yan. Sorry na hinahaan ko po. Nabaga. Sige, okay lang. Dito sa pag-road test na gagawin namin, sabi ko kay customer, pag narinig niya yung ingay, sabihin niya agad sa akin. Basta ako, nakikinig lang din. Okay, mga ganun, wala yun? Wala po. Isa sa naramdaman ko dito sa sasakyan ni customer, pag-aabante kami, parang maalog yung makina. Tapos pag napapadaan kami sa lubak, hindi smooth yung bagsak niya, na ang tunog parang kalampag pa. Bago na yung 4 na shock nito. Kaya lang wala naman akong magagawa dahil hindi naman yan ang nirereklamo niya, kundi yung may maingay na lumalabas pag napapadaan siya sa humps. Kaya naghahanap kami ng maumbok na daan kasi doon daw lumalabas yung ingay. O kaya naman daw yung lubak na medyo malalim tapos biglang aahon ka, doon daw lumalabas din daw ang ingay. Yan. Wala. Saan mo side narinig, sir? Kaliwa kanan? Both side? Both side po. Ayun, meron po sa... Asang hump ba yung hinahanap mo na, no? Mga ganyan, pababa? Pababa, paangat po. Ayun, may malalim po. Yan, yung ganyan? Tingnan natin kung paano po. Alam niyo mga boss, mamaya lalabas yung ingay at maririnig ni customer. Pero ang hindi niya alam, narinig ko rin yung lumabas na ingay. Ano ba tunog ganito? Mas Tak matining? Hindi po, mas... Ito mga boss, dadaan kami sa parang humps. Tutunog yan, maririnig ko. Yun, sa humps. Yung... Napakinggan niyo po yung... Ayan mga boss, dito ko maririnig yung tunog. Yun. Yung tunog na yun. Tanghang! Ganon? Opo. Tanghang! Parang ganon, sir? Parang ganun po. Balik na tayo. Narinig ko sa left side eh. Belta na po tayo. Sige, belta mo na. O di ba mga boss, tama yung narinig kong ingay. Ayun na yung tunog na yun ha, yung sinasabi ko ha. Opo. Yung parang tarang, parang ganon. Oo. Balik na tayo. Ano po ba yung naramdaman niyo pong yun? Sa parte ng ano yun, sa parte ng preno yun. Sa parte ng... Sa narinig ko kasi mga boss, ang possible na panggalingan ng ganong ingay, yung sliding pin bolt at itong brake pad niya. Basta yun ha, yung tunog na yun ha. Dito ko narinig sa left side eh. Yung pag kanin na lubak ha. Parang dumoble? Opo. Oo. Left side ko narinig sir. Driver side. Ayun, hindi wala yan eh, di ba? Opo. Basta narinig ko yan. Parang gano'n. Tama po. Kita mo? Alam niyo mga boss, naawa ako dito kay customer after niya magpapalit ng 4 na shock absorber, pati yung support dito sa transmission at engine support, tapos ganun pa rin yung ingay nang ibinalik niya. Inilifter lang daw itong sasakyan niya, tsaka silip-silip at iluga-uga, tapos sinatulan na kailangan na daw palitan itong steering rack assembly niya dahil doon daw nang gagaling yung ingay. Pero sa pag-road test namin ni customer, hindi sa steering galing yung ingay. Tandaan mo maigi sir ha, baka mamaya nakagawa ko na tapos hindi makalimutan mo yung tunog ha. Opo. Alam niyo mga boss, kaya ako sinabi kay customer, tandaan niya yung tunog. Meron kasi akong na-encounter na customer na ang problema niya, may lagutok sa pang-ilalim niya. Hindi pa kami nakakalayo sa pag-road test, narinig ko na yung lagutok. Kaya sabi ni customer, yan daw yung naririnig niyang ingay. Kaya after ko magawa, nag-road test uli kami. Napansin ko lang kay customer, malayo na yung pag-road test na ginagawa namin pero hindi pa siya nagsasalita. Hindi niya pa sinasabi na kung nawala ba yung lagutok or hindi. Sa akin kasi mga boss, wala naman na akong narinig na lagutok. Pero alam niyo naman ang ugali ko, si customer ang pinapahatol ko. Kaya lang, nagtataka lang ako, hindi siya nagsasalita.
Kasi karamihan sa customer natutuwa, nagsasalita, ay salamat, tatanggal na yung lagutok sa ilalim ng sasakyan ko. Ganun sila. Pero si customer nag-iba ng tono. Sabi niya, baka mamaya palalabas yung lagutok. Kaya siya lang daw muna mag-isa yung mag-road test. Yun lang, di na bumalik. Pero okay lang yun. Balik na ako sa trabaho mga boss. May napansin ako dito sa sasakyan. Pag nalubak yung bagsak niya, kalampag ang tunog. Pakinggan nyo ha. Narinig nyo mga boss? Ayon nga kay customer, bago na yung 4 na shock absorber niyan. Pati yung engine at transmission support bago na rin. Pero kung maririnig nyo pag dumaan siya sa lubak, hindi smooth yung bagsak niya, matigas. Pag ganyan mga boss, pwedeng malambot na yung suspension bushing nito. Kaya lang, hindi naman yan yung pinapagawa sa akin ng customer. Ang gusto ko lang naman, magkaroon kayo ng idea. Kasi sa observation ko, may problema ito sa mga bagong pyesang inilagay. Kaya lang, kung mabago yung mga pyesa, akala ni customer, smooth na yung ganyang bagsak ng sasakyan niya. Pero bago yan mga boss, dito muna ako magpo-focus sa na-diagnose ko na pinanggagalingan ng ingay ng sasakyan ni customer sa preno. Ang possible lang kasing pwedeng panggalingan ng ingay gaya nung naririnig ni customer na parang nag-uuntugan na bakal ay itong sliding pin at yung brake pad. Siyempre naman mga boss, pwede rin panggalingan ng ingay yung maluwag na tornilyo kung meron. Pero sa diagnose ko mga boss, nung mag-road test kami, sa preno nang gagaling yung ingay. Ipaliko ko muna itong manibela niya pakaliwa para hindi ako mahirapan magtanggal ng 2 bolt na number 14 dito sa brake caliper. Nakita nyo naman mga boss, gumamit lang naman ako dyan ng socket wrench na number 14. Niluwagan ko itong 2 sliding pin bolt dito sa brake caliper. Yun nga lang mga boss, stack up itong sliding pin bolt nya dito sa holder. Kaya gagamit ako dyan ng flat screw. Tapos paluin ko palabas itong sliding pin. Yun, di ba? Kung makikita nyo, puro kalawang yan. Nakakalungkot lang kasi sabi ni customer, alaga daw ito sa PMS. Pati itong sa baba na sliding pin mga boss, stack up din siya. Mabuti na nga lang yung goma dyan sa sliding pin, hindi siya naputol. Siya nga pala mga boss, dito sa sliding pin, negative na yan para panggalingan ng ingay na pinoproblema ni customer. Possible yan, dito na yan sa brake pad. Kaya tanggalin ko na itong brake caliper. Tapos sunod ko naman sa tatanggalin itong brake pad. Naipit pa, tanggalin ko itong rotor. At ito na mga boss, nakita ko na yung pinanggalingan ng problema. Itong rotor disc niya, kung makikita nyo, lumalim na siya. Kaya ang possible niyan, yung brake pad mga boss, pumapalo-palo dito sa rotor disc. Kaya nga nakakarinig si customer na parang may naguuntugan na bakal. Sabi ko nga kay customer mga boss, kagagaling mo lang sa PMS, hindi ba nakita yan? Ganun pa man, charge to experience na lang ulit. Dahil sa natanggal ko naman na itong rotor, i-check ko na rin itong wheel bearing niya. Pwede kasing may kalug na yan o kaya naman magaspang siya ikutin. So far okay naman siya mga boss. Wala naman akong nakitang kakaiba. Tapos yung CV joint mga boss, i-check ko rin kung meron din siyang kalug. At dahil sa okay naman yan mga boss, punta na ako dito sa ginagawa ko. Tatanggalin ko yung 2 boot dito sa brake caliper holder. Linisan ko yan mga boss dahil nga sa ang isa pang problema nito, yung sliding pin niya masikip na dito sa loob ng brake caliper holder. Ayan mga boss, kung makita nyo, masikip ko siyang ilalagay. Pag ganyan mga boss, ang ginagawa ko, nililinisan ko lang yan gamit yung penetrating oil para matanggal yung kalawang sa loob nitong pinagkakabitan ng sliding pin. Tapos nagsuggest na ako kay customer kaysa ipa-replace yung rotor disc, palitan na lang ng bago. Pati itong brake pad mga boss, pinapalitan ko yan ng bago dahil nga sa sobrang tigas. Ayun, hindi pantay oh. Pinakayod oh. Ibig sabihin sir, ito sobrang tigas. Ha? Ayan oh, lalim. Oh, lalim oh. Oh, kaya pag nagpreno ka, makakaramdam ka talaga ng, ayan, akala mo naglalaro sa loob. Ito yun eh. Sinabi ko nga kay customer, yung naririnig niyang parang nag-uuntugan na bakal, ayan na yun, yung rotor disc at yung brake pad. Dahil nga sa lumalim na yung rotor disc, itong brake pad naman, nagkaroon siya ng play. Kaya nakakarinig si customer na parang may nag-uuntugan na bakal. Dito na ako sa sliding pin bolt mga boss. Kung makikita nyo, pinipre-up ko yan dito sa loob ng brake caliper holder. Hindi kasi pwedeng masikip itong sliding pin bolt mga boss. Dapat naglalaro yan or nag-aatras abante. Yan kasi yung humahawak sa brake caliper mo. Napaka-importante na itong brake caliper mo dapat naglalaro siya para yung brake pad hindi laging nakadikit dito sa rotor disc. Nakita niya naman mga boss, malinis na itong lagayan ng sliding pin dahil nga sa hindi na siya masikip. Pag inilagay mo yan, isunod mo naman sa gagawin, linisan mo naman mismo itong sliding pin bolt. Pati itong rubber boot niya, nilinis ko rin yan. At pag okay na mga boss, pahiram mo ng grasa itong sliding pin bolt niya. Ayan mga boss, kung makikita nyo. Tapos ipasok mo yan dito sa brake caliper holder. Tsaka mo ngayon siya ay laro-laro
para yung grasa kumalat sa loob, magrasahan yung loob niyan. Tapos tanggalin mo siya ulit, pahiram mo ulit ng grasa. Dito naman sa baba ng brake caliper holder mo, ipasok mo ulit itong sliding pin bolt mo, tsaka mo siya ilaro-laro ulit para yung grasa may iwan doon. Tapos pwede mo na ngayon ilagay itong dalawang boot dito sa brake caliper holder. At pag okay na yung pagkakalagay mo ng dalawang boot, ito na ngayon yung bagong rotor disc mga boss. Ilagay ko na yan. At ito naman yung bagong brake pad mga boss. Sa paglagay niyan, kung mapapansin nyo, may bilog dito sa likod ng brake pad nyo. Ayan o, dalawa. Nakaumbok siya. Isushoot nyo yan dito sa butas ng brake caliper. Yan tinuturo ng daliri ko. Tapos itaas nyo lang itong clip ng brake pad, kabilaan, tsaka nyo ngayon yan itulak para mag-lock siya dito sa brake caliper. Isunod nyo naman sa ilalagay itong isa pang bagong brake pad. Tandaan nyo mga boss, pag bago yung brake pad nyo, automatic makapal yan, di ba? Kaya pag inilagay nyo itong brake caliper, hindi yan kakasya dahil nga sa kailangan mo munang ipasok itong piston dito sa brake caliper. Kaya tinanggal ko muna itong isang brake pad, tapos ikabit ko muna itong brake caliper, tsaka ako ilagay yung dalawang sliding pin bolt nyan. Kahit na wag mo muna siyang higpitan, tsaka mo ngayon kunin yung flat screw mo, itutukod mo yan dito sa rotor disc. Ayan mga boss, tignan nyo. Na pag hinila mo itong flat screw, sasama itong brake caliper at yung brake pad naman tatama sa rotor disc at itong piston naman tatama sa brake pad, kaya dahan-dahan papasok itong piston dito sa loob ng brake caliper housing niya. Ganun lang naman ang gagawin nyo every time na magpapalit kayo ng brake pad at ipapasok nyo yung piston dito sa loob ng brake caliper housing niya. Tapos tanggalin mo na yung dalawang sliding pin bolt, tsaka mo ngayon iangat itong brake caliper. Ibalik ko na ulit itong tinanggal ko na brake pad mga boss. At pag lumapat na yan, nakikita yung tinuro ng daliri ko mga boss, yung piston dito sa brake caliper, nakalubog na siya. Kaya pwede ko na ngayon ilagay itong brake caliper dito sa holder niya. Tapos dito naman sa sliding pin niya, bago mo ilagay yan, pahiran mo yan ng grasa. Tsaka mo ngayon ilagay dito sa brake caliper mo. At dahil nga sa dalawa itong sliding pin bolt niya mga boss, syempre papahiran mo rin itong pangalawang sliding pin bolt bago mo yan ilagay dito sa brake caliper mo. Tapos gamit ka na ngayon ng socket wrench na number 14 para ma-final mo na sa higpit yung bawat bolt dito sa brake caliper mo. Siguraduhin nyo lang mga boss na itong dalawang sliding pin bolt dito sa brake caliper, nahigpitan nyo yan ng maayos. At pag okay na, wala ka na nakalimutan, ipadiretso mo muna yung posisyon ng manibela. Tapos pwede mo na ngayon ilagay itong gulong. Yung mga nut yan mga boss, siguraduhin mo lang na maayos ang pagkakahigpit mo. Tapos pa-start mo na itong makina. Sir, lagay mo sa drive. Actually mga boss, hindi naman yung preno ang tinitest ko dyan, kundi yung engine support at transmission support. Kasi nga nung mag-road test kami kanina, pakiramdam ko parang naiiwan yung makina eh. Tapos pag dumaan nga sa lubak, ang lakas ng kalampag. Tingnan nyo mga boss, ipalagay ko yan sa drive. Tapos pag nagpreno, ang lakas ng uga ng makina. Naakala mo meron siyang sira na support. Hindi ko pa naman yan gagawin mga boss. Ipinaalam ko lang kay customer yung naramdaman ko dito sa sasakyan niya. Sabi ko nga kung naitabi niya yung pinagpalitan, pwedeng dali niya sa akin. Baka may umubra pa ron at makamenos gastos siya. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at dahil nga sa mahaba itong video, pakiabang nila sa last part para malaman nyo na rin kung nawala ba yung ingay na pinoproblema ni customer. At kung okay lang naman sa inyo, pasubscribe na rin itong channel ko. Salamat!